guys, umpisahan na natin. Ayan, bago tayo magsangag, unahin natin itong scrambled egg. Ayan, iprito muna natin siya. Ayan guys, pinainit ko na yung kawali. Ayan, meron na siyang mantika. So ayan guys, wag masyadong i-overcook. At siya nga pala, hindi ko siya nilagyan ng asin guys. Ayan, mamaya na natin yan titimplahan kapag ihahalo na natin sa sinangag. So, ayan, saglit lang yan, guys. Bali, 5 itlog nga pala ito, guys, na in-scrambled ko. Ayan. Medyo i-ano natin sa gilid para yung mga malambot pa, yung liquid pa, ayan, mapunta dyan sa gilid. Ayan, ganyan lang. Tapos, pwede na natin siyang baliktarin. Ayan, ganyan lang, guys. Konting baliktad lang. Tama na. Huwag nyo masyadong i-overcook. Kasi mas masarap siya pag hindi masyadong pinatagal ang luto. So, ayan. Ilipat na natin siya sa ating chopping board. Tapos, hiwa-hiwain lang natin siya, guys, ng pa-square. Ayan. Sa inyo kung anong gusto nyong hiwa. Basta sa akin, pa-square yung gusto ko. Ayan. Ganyan ako maglagay sa sinangag, guys. Ayan. Hiwain natin siya ng pahaba muna. Tapos saka natin hiwain ang pa-square. Ayan, maliliit lang. Ayan, ganyan lang siya. Ayan, so pagkatapos nating hiwain guys, ipunin na ng ganyan. At syempre, i-set aside muna natin. Ayan, yung pinagprituhan natin ng ating scrambled egg, doon din natin ilalagay yung bawang. Ayan, garlic puree po yan. Nasa sa inyo kung gusto nyo, tap-tapin lang yung inyong bawang. Ayan, pinaganyan ko siya guys. Gusto ko ng bawang pero ayaw ko po siyang makain ng buo. Kaya mas gusto kong ihalo yung puree na siya. So, ayan guys, ihalo-halo lang natin. Igisa-gisa yan hanggang medyo mag-brown ng konti. Ayan, tapos syempre, ilagay na natin yung ating halo ngayon. Syempre, ang hipon. Ayan. Yan naman po ang ating napili ngayon. Hipon. Ayan, igisa-gisa natin siya ng konti. Huwag masyado guys, kasi malambot na po yung maliliit na hipon na yan. Ayan, syempre, ihalo-halo lang natin. Halo-halo para yung lasa ng bawang kumapit doon sa hipon. Ayan. Siyempre, pagkahalo natin, isunod natin yung ating carrots. Ayan. Maliliit lang po ang pagka-cubes niyan. Ayan. Ihalo-halo natin nang maigisa siya ng maayos. Ayan. Halo-halo lang guys. Tapos, syempre, isunod natin ilagay yung green peas. Ayan. Diba? Ang ganda ng kulay. Yan, nasa sa inyo guys kung ano yung mga gusto nyong ihalong gulay. Kung meron kayong mga available dyan, yan, lagyan nyo. Pwede nyo rin siyang lagyan ng mais guys. Ayan. Pero yan muna ang napili ko sa recipe ko ngayon. Ayan. Carrots at green peas. Ayan. So, ilagay naman po natin yung ating additional na halo. Ang tuna. Ayan. Sinubukan ko siyang ganyan kasi gusto kong malaman kung masarap din ba siya na magkahalo yung hipon at tuna. So, ayan guys. Igisa-gisa natin yan. Halo-haluin lang para yung lasa kumapit dyan. Ayan, natatakam na ako guys. Hindi pa luto pero natatakam na ako. Siyempre, ihalo natin yung ating oyster sauce. Ayan, para magkalasa yung ating ginigisang gulay. Ayan, kunti lang siya guys. Ayan, halo-haluin na naman natin. Halo-halo lang para medyo maluto naman yung ating gulay. Ayan, yung green peas guys, madali lang lutuin yan. Tsaka yung carrots.
Ayan guys, naisipan kong ilipat siya sa malaking kawali dahil hindi talaga siya pwede doon sa maliit, hindi magkakasya. Kaya yan, nilipat ko siya sa isang malaking wok. Ayan, para makabuelo yung ating isasangag. Ayan guys, ihalo-halo natin yan. Haluin lang. Ayan, na-half-cook na yung gulay guys. Siyempre, ilagay na natin ang pinaka-importante. Ayan, yung ating kanin. Ayan po. Alam mo naman tayong mga Pinoy, hindi nasasayang yung bahaw na kanin. Talagang may paraan yan. Ayan, ang ginagawa natin, ang magsangag ng bahaw na kanin. So, ayan na guys. Nilagay ko na siya. Haluin na po natin para maihalo lahat yung ingredients. Ganda ng kulay guys, ano? Ayan, mas maganda sana pag mas marami pa tayong halo. Pero yan lang ang available na nandito sa amin. Kaya yan lang muna ang ilalagay natin. Ayan, sa susunod, mag-iisip na naman tayo ng ibang mga halo ng ating fried rice. Ayan guys, ihalo-halo lang yan. Ayan, ganyan lang. Ayan, syempre, huwag kalimutan ilagay yung itlog. Ayan na guys, tingnan nyo, ang ganda ng kulay oh. Ayan, ihalo na natin. Kaya huwag nyong i-overcook yung itlog guys. Dapat ganun lang pagkaluto para ang ganda ng kulay niya. Tapos huwag nyong lagyan ng asin dahil titimplahan pa natin siya kapag naihalo na dyan sa fried rice. Ayan, so ihalo-halo lang guys. Ayan, nagugutom na ba kayo? Gusto nyo na rin bang mag-almusal? Ayan, titimplahin muna natin siya guys. Siyempre, huwag kalimutan. Lagyan natin uli ng oyster sauce. Ayan. Yan ang magpapaalat sa kanya ng konti. Pero wag nyo sobrahan guys. Ayan, hindi naman masarap kapag super alat yung inyong fried rice. Yung tamang-tamang timpla lang. Ayan guys, nasa sa inyo kung yan ang gusto nyong ihalo. Oyster sauce or soy or salt. Ayan, nasa sa inyo po yan. Pwede nyo pong palitan ang inyong pampaalat. Ayan guys. Siyempre, lagyan natin ng green onion. Ayan. Pampasarap din yan at pampalasa. At siyempre, dagdag kulay na rin siya. Ayan, ihalo-halo lang natin guys. Haluin lang ng maayos. Ayan, pwede na yan. Luto na yan. Ayan guys. Ready nyo na yung inyong mga pinggan. Pwede nang sumandok. Kuha lang kayo ng inyong kakainin. Ayan guys, oh. Nasa ibabaw pa yung hipon. Ayan, ito na guys, ang niluto nating sinangag. Ayan, magmukbang na tayo ng sinangag ngayon. Siyempre, ito yung niluto kong gulay. Ayan, yan ang ipaparis namin kasi wala kaming ibang ulam. So, yan na guys. Kain tayo. Ayan. At ito naman yung talong na maliliit. Ayan, maanghang yan guys. Pagkaing Arabo. Ayan, ito naman yung pickles na ginawa ko. Ayan, so kain na tayo guys. Tara.